So, magpakasli kayo ng kapsat na kayo nagyante ang aming tinatang sapa. Kararak tayo, kailangitan nga ma, di kami apo ni dahil tingin sapa, yaman kami unay o Diyos, kaligiti, ikit mo ang kiritin sami, yaman kami ama, iti parong mabiyag, ay natin may manin ti magimi, tingin sapa o Diyos. Kaya ito aramid mi o Diyos, tumitmigin ka, bendisyon ng panggalpasit na, kapitigas na ama, sigay iti may tangtango, kaya ito ayaw ito na tayo naman. Yaman kami, iti titawag, iti nagang na po Jesus. Amen. Kaya kantahin di ko na nang kaibutin mo. Ang Diyos sa akin, ang Diyos, buti ng Diyos sa iyo. Ay buti ng Diyos sa Kanya. Ay buti ng Diyos. Ay buti ng Diyos sa lahat. Panisan pala. Ay buti ng Diyos, ay buti ng Diyos sa akin. Ay buti ng Diyos. Ay buti ng Diyos sa iyo. Buti ng Diyos. Ay buti ng Diyos sa Kanya. Ay buti ng Diyos. Ay buti ng Diyos sa lahat. Palakpak ang kamay, Itaas at ikaway, sabayang langita at sumayang saya. ipagpayag mo Kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Diyos Ating mabuti, Diyos nating nakila, ang Diyos nating tapat, di nagbabago. Ang Diyos nating mabuti, ang Diyos nating nakila, ang Diyos nating tapat, di nagbabago. Kami sabay. Diyos nating mabuti, ang Diyos nating nakita, ang Diyos nating tapat, di nagbabago. Hallelujah, 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 Agis Lord. The Father and the Lord Jesus, the King of all. Pupuri ka o Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kawagian, umarangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. pupuri
sasamba kalingalan mo. Luwalhatihin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luwalhatihin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Ang ngalan mo. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat ng Hallelujah. Opo ang tataas ng mga bida. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Muna namin na nailangit ang nagyaman kami ken kahit tidak tinag sa paulius. Nagyaman kami tagtutuloy ayat mo. Bendisyon. Nagyaman kami ama sa amin nga masubadan ang magkikiniimbag mo sa tuloy mo at pinatindiyag mi. Nangro na rin tinagin mo kumalawatin niya. Bendisyonan pagpagaramit ka tinakaskas daaw. Itibiyag titunggal mo sa kada kami tinagan niya ako Jesus. Amen. Okay, nagyaman tayo kagabsat. Titima tayo ko na ang pagbabalik. Dati, kagabsat, yung pinag-uusapan natin ay yung pagbabalik ng hari. Yun ang tinuturo ko palagi. Na kailangan talaga na bumalik yung karian ng Diyos dito sa lupa, kagaya dun sa langit. Kaya, salamat sa Diyos, ang Kingdom Chronicles program po ay hindi po relihiyon, kundi ito ay yung programa talaga ng Diyos. Kaya, sabihin ko na sa iyo mga kapatid na nagpaalam na po tayo sa City of God. Kaya, huwag kayong mabibigla kung bakit tayo nagpaalam. Kasi, kailangan talaga. Yun lang. Kailangan talaga. Kaya, salamat sa Diyos. At pag-isipan natin talaga na kailangan may balik talaga yung original na design ng Diyos sa tao at original na design niya sa mundo. Kasi ang mundo talaga ay ginawa ng Diyos itong mundo para alagaan ng tao. Pero anong ginawa ng tao? Magtanong ako, anong ginawa ng tao sa mundo? Sinira ba? Inalagaan ba? O ano? Diba? Karamihan sinira eh. Kaya lalong-lalo na nasa bundok. Kung bakit palaging may baha, kung malalakas ang ulan, kasi wala na, nasira na yung mga bundok. Alam nyo ba na babalik uli yung mga original na design ng Diyos? Sinong naniniwala na babalik yon? Amen. Kasi pagdating ng araw, lahat ng magpuputol pa ng mga kahoy sa pulubundukin na tataniman ng mais ay hindi na po pwede. Pwede silang makulong o pwede silang palayasin. Ilagay sa isang isla, doon sila humuhay. Kaya, ang pagbabalik, hindi lang yan ang pagbabalik ng mga anak, kundi pagbabalik pa ng original na design ng Diyos sa mundo. Kaya, excuse me kasi, pag nagsasalita ako ay kinakati yung lalamunan ko. Okay? Pupunta po tayo sa verse. Nakibasa yung ano? Diba?
Gabayan mo ang iyong loob, Jerusalem. Alipin ka ng Diyos na sa iyo'y nagbibigay ng pangalan. Kawawa ang mga nagpahirap sa iyo at ang natuwa sa iyong pagbagsak. Kawawa ang mga lungsod na umalipin sa iyong mga anak. Kung nagdiwang siya noon, ika'y bumagsak at nawasak. Ngayon mananangis naman siya, daranasin niyang kapahamakan. Pupuksain ko ang marami niyang tauhan na labis niyang ipinagmamayabang. Ang pagmamalaki niya ay umuwi sa pagnaghul. Ako ang Diyos na walang hanggan, pauulanan ko siya ng apoy, masusunog siya ng loob ng mahabang panahon. Jerusalem, tumingin ka sa silangan at tignan mo ang kagalakang dulot sa iyo ng Diyos. Narito dumating na ang mga anak mong itinapon. Nagkakatipon sila ayon sa tawag ng kabanal-banalang Diyos. Dumarating sila mula sa silangan at sa kanluran na nagpupuri sa kanyang kalwalhatian. Na? Okay. Sino yung yung babalik? Magtanong ako? Sino yung magbabalik? Jerusalem. Kailangan talagang bumalik ang Jerusalem sa Diyos. Kasi yun yung bayan na pinili ng Diyos noon. Pero sa ngayon po, hindi lang po Jerusalem. Ikaw mismo. Kaya sabi niya doon, na lahat ng lahat na lugar ay magtipon-tipon. Sino yung magtipon-tipon? Yung mga anak ng Diyos. Pumunta nga tayo sa points muna. Sino yung magtipon-tipon doon? Sino ang babalik? Mga nakalat sa iba't ibang bansa. Sa iba't ibang bansa. Okay. Mamamana. Mga nakakalat sa iba't ibang bansa. Yun yung una. Na kailangan bumalik yung nakakalat sa iba't ibang bansa, ito po yung programa ng kingdom. Na kailangan natin napunin talaga yung mga anak ng Diyos na nakakalat sa buong mundo pagdating ng araw. Pati Pilipinas. Ang pinakamaganda kasi na balita, karamihan daw na magagamit pagdating ng araw, yung mga taga-Isabela. Sila ang mautusan o pumunta sa iba't ibang bansa pagdating ng araw para magamit sila na tipunin yung mga anak ng Diyos na tagapagmana. Yun kasi ang purpose ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos at may kingdom na nagturo sa atin na kailangan talaga na maibalik at bumalik. Kaya salamat sa Diyos. Alam niyo yung panahon talaga na iniisip ko kuminsan, nasabi ko nga, yung taon na nagugol sa aking paglilingkod sa Diyos, parang walang silbi. Ngayon lang na nagkaroon ng silbi. Kasi ako mismo, para kung nandun sa dagat na nakabangka, na hindi ko alam kung saan siya papadpad. Pero ngayon, 100% na alam ko na po. Hello? Hello? Amen. Sino yung 100% na alam niya na tama yung dinadaanan niya? Amen. Kaya kailangan na bumalik po tayo. Ito ang programa ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Kaya magpagamit tayo. Amen. Hello. Kaya nag-uusap kami kay brother nung isang gabi. Sabi ko nga,
82 province ang Pilipinas. Kailangan natin yung 82 na magpapagamit sa Diyos para pumunta sa iba't ibang probinsya. Kaya mo ba, Kuya John? Ang isip natin kasi hindi lang po dito. Kaya ang isip ko hindi lang dito sa Pilipinas, gusto ko talaga pagdating ng araw, makapunta ako sa iba't ibang bansa dahil lang po sa kingdom. Amen. Kasi ito yung purpose ng Diyos na kailangan maibalik talaga yung mga anak niya na naikalat sa buong mundo sa iba't ibang bansa. Kaya sorry po. Nung nakaraan, tinuro ko yung pagbabalik ng hari. Ang hari na babalik ko, kailangan talaga na makita pagdating ng araw na bumalik si David. Di ba yun ang tinuro ko? Kailangan. Kasi biblical naman, hindi naman po tayo nagsisinungaling. Pero hindi na po si David nakakatawan. Espiritu lang po ni David na may tao na gagamitin niya bilang maging katawan niya. Alam niyo, sa totoo lang, pag na-declare na yung tao na yon, pag naipakilala na sa Pilipinas, asahan mo at asahan ko na hindi ka na maghihirap. Amen. Hello. Kaninang umaga, iniisip ko yung nabasa ko na infinity account. Pag nangyari, sabi ko kaninang umaga yun, parang naiyak ako kung iniisip ko na pagdating ng araw na mamumuhay lang ako na papasyal-pasyal, magtuturo na wala akong problema sa kailangan ko sa buhay. Kasi yun naman ang programa ng Diyos. Alam niyo kung balikan natin talaga doon sa Genesis, ginawa ng Diyos ang lahat. Bago niya ginawa ang tao. Na ang tao mismo, sabi ng Diyos, alagaan mo yung mga yan. Pero anong nangyari? Nasira po kasi si Satanas, ayaw niya na ang tao ay maging mapayapa ang buhay. Kagaya ko, iniisip ko nga yung sinabi ni admin na lahat ng may special na calling talaga, binabantayan niya ni Satanas. Na kung maaari lang, gagawa si Satanas ng paraan para yung calling yung tao na yun ay hindi po matupad. Kaya ngayon binabalikan ko yung panahon na pagkabata ko na kinikwento ni ang mother ko na sabi niya, nung 2 taon pa lang sa ako noon ata o 3 na nagkasakit daw ako ng grabe. Ang wala na, hindi daw ako pumikilos yung katawan ko, yung mata ko na lang ang nakikita nila na gumalaw-galaw. Tapos, yun, iniiwan nila ako sa bahay na nag-iisa. Pupunta sila sa bukid. Kung ano-anong tinatanim, ang akala nila pag dumating sila, patay na ako. Kasi ayaw nila daw na makita ako na mamatay. Ang gusto nila, pag dumating sila ay patay na ako. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman tayo namatay yung panahon na yon. Kaya doon ko napagtanto na may special ako na calling ng Diyos talaga. Kaya dumaan ako talaga na maraming pagsubok. Alam niyo yung pagkakataon pa na
Pinanti ako noon, brother, ng 6 by. Na animan kasi yung karga namin. Di ba, nung nandun kami sa Lagpan, nagtatanggal yung kasama ko ng binder. Tapos nung natanggal yung nasa harap, di pinalis ko yung kadena kasi kadena naman ang gamit nun, yung malalaking kadena. Inayos ko yun. Tapos tumayo ako sa tagiliran ng isang 6 by. Nung natanggal yung isang binder sa likod, alam niyo yung pamatong, yung nasa ibabaw, bumagsak mismo sa harapan ko. Di ako nakakilos na. Umuti ako doon eh. Kasi alam mo yung usok na babagsak sa harapan mo mismo, sa tabi ko mismo. Buti na lang nung bumagsak siya, hindi siya kumilos, doon na lang. Eh sabi ko nga, kung yung troso na yun ay tumama sa akin, patay na ako ha. Kaya, kung tinitignan ko, yung nangyari sa aking buhay, nung nag-aaral naman pa kami sa San Guillermo, di ba, ang hirap ang daan noon. May disgrasya na 6 by na pumasok sa amin. Siyempre, may weapon pala. Hindi na ginawa nilang weapon yung 6 by. Dinagyan ng dingding parang ng paglagyan ng saging. Siyempre, porkit bata kami, nagsisakay kami kasi hirap paglakad. Nung pakyat yung sasakyan na gano'n, nabitin. Biglang umatras. Tapos naibangga doon sa gilid ng kalsada. Lahat ng karga yung sasakyan na itapon sa amin sa likod. Yung mga keys, mga ganon, kasi nakakamada sa harap, doon sa likod ng driver. Sabi ko nga, kung iniisip ko yung sinabi ni admin, grabe talaga. Kaya nga, sabi ko, tapos nung na-opera ako, alam niyo yung pakiramdam na parang mamatay na ako noon, na wala akong magawa kundi yung bumaliktad ka doon, wala ganun ang ginagawa ko sa ospital kasi ang hirap, ang kirot talaga. Tapos sabi pa yung nurse, na COVID dyan. Sabi ko, hindi po COVID to. Opera ang kailangan ko. Kaya nung na-opera ako, ang sakit kasi talaga yung operasyon naman, yung itusok nila sa likod, ang laking karayo. Yun ang natandaan ko. Pagkatapos ilang minuto lang, nawalan na ako ng malay. Hindi ko na maramdaman. Hindi pala nawalan ng malay, parang nawala lang ng pakiramdam. Pero nung natapos na, wala nang sakit. Nung nakaraan na week, sobra po ang sakit. Kaya sabi ko nga, ang daling magsalita kung wala ka sa sitwasyon. Pero kung nasa iyo yung sitwasyon, ang hirap po talaga. Alam mo yung sabay-sabay na kumirat yung paa ko? Sabi ko nga, Ama, mamamatay na lang sana ako. Pero nag-isip-isip ako na hindi po pala pwede. Kaya may mission pa po tayo. Amen. Kaya ngayon po, kahit ganito ako, nagplaplano kami kay brother na talagang magbukas na po tayo at maghanap ng 82 na tao para ipadala natin sa iba't ibang probinsya. Kung ilan yung makakaya natin, di yun. Bahala naman yung mga iba sa iba.
Kaya kailangan natin ipunin yung anak ng Diyos. Hello. Amen. Yan ang mission mo Amen. at mission ko. Kailangan natin pagsabihan kasi yun ang nakalagay sa verse. Na binasa natin na lahat po ng alipin sa mga anak ng Diyos, pagdating ng araw ay susumpain sila ng Diyos at doon din pagdating ng araw iipunin ng Diyos yung mga anak niya na pinahirapan ng mga tao. Kaya kung minsan nahihirapan po tayo. Pero pagdating ng araw, hindi na natin maranasan yung hirap sa buhay. Hindi lang po pisikal, pati pinansyal. Amen. Alam niyo, nung iniisip ko yung mangyari pagdating ng araw, grabe po talaga. Kasi pag dumating yung araw na naipon yung anak ng Diyos at doon sila nagpupuri sa Diyos at doon nababalik po ang hari nila at doon wala nang ikahirap-hirap. Pilo po. Amen. Sa atin ngayon, ang hirap. Pero sabi ko sa Diyos, kung ito ang kalooban mo, wala akong magagawa. Kaya pag dumating ang gabi, parang ayaw ko nang matulog eh. Kasi pag kumiga ako, ang kirot itong paa ko. Sobra. Pero may mission pa tayo. Kaya sabi ko sa Diyos, ikaw na ang bahala. Pagalingin mo kung yun ang kalooban mo. Amen. Kasi wala man naman tayong magawa kung kalooban ng Diyos na. Ganyan. Kaya nga binalikan ko si Ezekiel. Alam niyo yung nakatagilid na nakahiga si Ezekiel? 390 days. Kaya mo ba? Halos taon na yun. Alam niyo yung 6 na araw lang na nakahiga ako. Ang sakit po yung likod ko. Parang ayaw ko nang humiga pero wala akong magawa. Kasi kahit pilitin kong bumangon, hindi ko naman kaya. Pero salamat sa Diyos kahit papano, may kirot din yung paa ko pero makatayo na tayo, makapaglakad na po tayo pero hindi pa bumalik yung original talaga. Sabi niya sa pangalawa, mga anak na magmamana. Tingnan mo ngayon katabi mo kung magmamana yan. Sabihin mo sa kanya, ikaw ang tagapagmana. Ikaw ang tagapagmana. Pero hindi lang yan. Ang mission natin, hanapin natin yung tagapagmana. Amen. Hello? Kasi ayaw ng Diyos na ikaw lang. Amen. Ayaw ng Diyos na ikaw lang ang makarating sa kanyang karyan. Ayaw ng Diyos na ikaw lang ang maging masaya. Kailangan mahanap natin yung mga tao na anak ng Diyos na tagapagmana pagdating ng araw. Yun ang mission ng kingdom. Amen. Kaya mag-isip po tayo, kapamilya ng kingdom, hindi lang po tayo. Kailangan mayroon tayong magawa. Hello? Ilan kaya ang mahanap mo na tagapagmana? Tanungin mo nga kung katabi mo, ilan ang kaya mo? Mag-umpisa pa lang. Okay. Pwede naman yun. Pero mas maganda kung may goal talaga. Kaya ang goal ko ngayon, maghahanap na po tayo talaga ng 82 people. Kasi sa loob ng
kulang-kulang na lang na 2 years eh. Diba? February na ngayon, February 1. Okay. Nabawasan na ng 1 buwan yung 1 taon. 2 taon lang po. Kasi kailangan natin sa 2028 preparasyon na po ang kingdom. Kaya nga, yun ang totoong preparasyon sa 2028. Yan ang final. Kaya, sana po, ikaw at ako, mayroon po tayong mahanap na tagapagmana ng kingdom ng Diyos. Kaya huwag kang manatili na ikaw lang, Ate Gloria. Huwag kang manatili sa loob ng 1 taon na ikaw lang, wala kang kasama. Hello. Hinahamon po tayo ng mensahe ngayon kasi kailangan po talaga. Natutulak? Alam niyo, isipin niyo kasi ito ay programa ng Diyos, hindi programa ng tao. Sabihin mo na lang yung totoo. Bahala na ng Diyos kung maniwala yung tao, hindi. Kagaya nga ni Noah noon, di ba sabi ni Noah, magsisi kayo? Kasi may babagbahan at dumating, pero yung mga tao hindi sila nagsisi, nag-inuman, anong ginawa nila? Sabi nga nila kay Noah, lasing na naman ni Noah, baliw na naman si Noah, bakit niya sinasabi na may bahay? Ang liwanag ng panahon. Pero, nung dumating ang baha, ano nangyari? Diba? Ang unang nagsisi kasi nung panahon ni Noah, yung pamilya po ni Seth, ang unang nagsisi. Kasi bumaliktad po sila eh. Yung mga anak ni Seth, kumampi sila sa pamilya ni Cain. Pero nagsisila sila, pero puli na. Kung ano ang nangyari kasi nung panahon ni Noah, ganun din ang mangyari sa kingdom ko. Sabihin ko na po yung katotohanan. Na kung nagsarado ang pintuan ng arka, magsasarado rin ang pintuan ng kingdom at wala na pong makapasok. Kahit sino. Kaya dapat mayroon tayong magawa na may makapasok sa kingdom ng Diyos. Hindi paramihan. Kundi kikilos na po tayo kung ano ang kaya natin, di yun ang kaya natin. Pero kung gusto mong paramihan, di kumilos ka. Kasi lahat ng gagawin natin, may pagpapalayan na katumbas. Amen. Kasi nakadepende sa atin eh. Kung paano tayo kumilos, kaya si Brother napasikret yan na maraming ginagawa, baka pagdating ng araw, mabigla kayo sa buhay ni Brother Kaya, lahat po tayo, hinahamon ng mensahe. Hello. Amen. Kung gusto mo magpahamon, kumilos na po tayo. Kasi, nakabukas pa ang pintuan ng kingdom. Hindi pa nakasarado. Huwag mo nang hintayin na masarado na yung pinto. Bago tayo kikilos. Kapamilya, sa kingdom. Ang mensahe, hamon ito sa atin. Ikaw, ako, tayong lahat. Hinahamon po tayo
Kasi ayaw ng Diyos na ikaw lang, ako ang makapasok sa kanyang kaharian. Alam niyo, isipin niyo kasi, di ba kapag kaharian, nung panahon ni Solomon kasi, yung pilak, walang balyo. You ang kayamanan, nasa loob ng kingdom. Nung panahon ni Solomon. Mga kutsara, balitok, mga plato, ginto, lahat, halos lahat ng gamit ni Haring Solomon noon, ginto. Alam mo, pag kumain ka pagdating ng araw, sa kaharian ng Diyos, kasi kakain pa rin po tayo. Kagaya ni Ari Solomon. Isipin mo na lang magkape ka, ginto ang gagamitin mo. Inaapakan mo ginto. Sa mundo, kung mayroon kang ginto, marami nang nagplaplano sa iyong buhay para agawin yung ginto. Pero pagdating ng araw, ang ginto po, normal na lang sa mata mo ang ginto. Amen. Parang decoration lang sa paligid mo yung ginto. Sabi niya sa salita ng Diyos, ang hinanda ng Diyos para sa iyo, kahit isip mo lang ay hindi mo kayang abutin. Kaganda yung hinanda ng Diyos sa iyo at sa akin. Ano pa ang gagawin mo? Ang sekreto po, sumunod lang po tayo. Ano man ang mangyari, mahirap man kung minsan ang kalagayan natin, kumikirat man kung minsan ang katawan natin. Kaya kung minsan sabi ko nga ang hirap kong manalangin kung mayroong nararamdaman ng tao. Kaya kung wala pa kayong nararamdaman, mas magandang manalangin po tayo. Kasi pag may nararamdaman ka, may back up na doon. Hello? Amen. Kahit hindi ka na makapanalangin, lalo na sa akin, naranasan ko kasi. Kagaya ng kagabi, manalangin ako. Inuubo ako, sunod-sunod. Kaya isip ko na lang, ang nanalangin. Hindi na ako nagsalita kasi ayaw kong manalangin na hindi ko naririnig kasi. Yan ang programa ko sa buhay ko. Kailangan kong mapakinggan yung sinasabi ko. Kaya sana sabihin mo sa iyong sarili, ngayon, hamon ito. Ilan kaya ang maipon ko? At ilan kaya ang madadala ko na magmamana? Balikan nga natin yung verse natin. Okay. Sabi niya kasi sa 30, tibayan mo ang inyong loob, Jerusalem, aalilin ka ng Diyos na inyo'y nagbibigay ng pangalan. Sa iyo yan? Okay. Kawawa ang mga nagpapahirap sa iyo. Nagpahirap sa iyo at ang natuwa sa iyong pagbagsak. Kawawa ang mga lungsod na umalipin sa iyong mga anak. Dito muna. Huwag mo munang sabi niya, kawawa ang mga nagpahirap sa iyo. Kuya John, kung may tao na nagpahirap sa iyo, anong sabi niya doon? Kawawa. Okay, yung katuloy.
Di ba niya? Sa inyong pagbagsak, ay, at ang natuwa sa inyong pagbagsak, sa iyong pagbagsak, kawawa ang mga lungsod na. Tingnan natin pati yung natuwa ka sa iyo, yung pinagtatawanan ka, kawawa po ang mangyari sa kanila pagdating ng araw. Kaya mapalad po tayo kung tinatawanan nila tayo. Mapalad po tayo kung may mga tao Kumukutin sa atin. na nanglalait sa atin. Kasi pagdating ng araw, kawawang-kawawa po sila. Lungsod na umalipin sa iyong mga anak, kawawa rin po. Yung sunod na verse, nasaan na? Thirty-two pa lang, Atan? 31? 32. Apa yung 33 mo? Nagtipon. Kung nagdiwang siya noong ika'y bumagsak at mawasak ngayon. Okay. Ngayon, mananangis naman siya sa naranasin nila siniyang kapahamakan. Kuya John, kung ikaw ay pinagtawanan sa iyong pagbagsak, kung noon ay bumagsak ka at bumagsak po tayo, ano po ang mangyari sa kanila? Di ba nung born again po tayo, nung nasa kingdom po tayo, iniwan yung mga iba tayo. Ay nagsabi, kulto na po tayo. Pero, yan pala ang kasagutan. Kaya huwag tayong mag-alala, basta sabihin natin yung katotohanan, ano man ang sabihin yung tao, bahala ng Diyos sa kanila. Susunod po. Pupuksain ko ang marami niyang tauhan na labis niyang ipinagmamayabang, ang pagmamalaki niya'y mauuwi sa panaghoy. Kaya, dumanas man po tayo sa ganitong sitwasyon na may mga tao na nagmamalaki. Alam niyo yung isang pastor na kinausap ko, nagmamalaki po siya, sabi niya, pag-aralan mo kasi yung Genesis. Balikan mo kasi yung mga ganito. Muntik ko nang sabihin. Pero sabi ng ating admin, magpapakumbaba lang po tayo. Amen. Linait niya ako noon, araw na yun. Parang siya lang ang magaling. Pero ang magaling yung Diyos na pumili sa atin. Amen. Sabi niya, marami na akong pastor na inaalagaan. Muntik niyang sabihin na ikaw ay. Wala naman po tayong inalagaan na pastor. Kasi sinuwa noon, wala namang inalagaan eh. Pero, hindi po sila pwedeng magmalaki o magyabang. Kasi darating ang araw na managpoy po sila, umiyak po sila sa kanilang pagsisisi. Nasabihin nila pagdating ng araw, ito pala yung totoo. Hindi
hindi ko pinakinggan mo. Susunod po, para matapos na po tayo. Nagdiin na po kasi kanina, pero hindi ko binalik. 36. Ako ang Diyos na walang hanggan. Papaulanan ko siya na siya nang apoy. Masusunog siya sa loob ng mahabang panahon. Grabe. Kaya, ganito pala, kung anak ka ng Diyos. Ano ang kabayaran? Yung mamalipin sa atin, o nagsasalita ng masama. Susunod po. Jerusalem, Okay. Jerusalem, tumingin ka sa silangan, tumingin ka sa silangan, silangan at at tignan mo ang pagalaan kagalakan tulad sa iyo ng kapamilya sa kingdom. Pagdating ng araw na matupad po yung programa ng Diyos sa iyo, tumingin ka na lang. Tignan mo na lang ang ganda yung nasa paligid mo. Amen. Hello. Susunod, last verse. Narito, Narito dumarating na ang mga anak kong itinapon itinapon. Nagkakatipon sila ayon sa tawag ng kabanal-banalang Diyos. Dumarating sila mula sa silangan silangan at sa kanluran na na nagpupuri sa kanyang kaluwalhatian. Kapamilya, ito yung mission mo. yan na yung problema Mission ko. natin. Oh, Hanapin natin yung mga anak ng Diyos na nakakalat sa iba't ibang bansa, sa silangan at sa kanluran. Amen. Hello. Kasi kailangan talaga na may araw talaga, may panahon na lahat ng mga anak ng Diyos magkatipon-tipon po sila sa isang lugar lang po. Amen. Hindi po pakalat-kalat yan. Kung ano ang nangyari nung panahon ni Isdra na nagkatipon-tipon ng mga tao na anak ng Diyos noon, ganon din po ang mangyari pagdating ng araw na lahat ng mga anak ng Diyos na sa kanluran, na sa silangan, na sa timog. Apa niyo ba? Ilaga. Isang lugar lang po sila magtipon-tipon pagdating ng araw na nagpupuri sa Diyos. Ito po yung papuntahan natin. Kaya kung sabihin nila, sa ganitong panahon magtipon-tipon yung mga taga-kingdom sa ganitong lugar, lahat po tayo walang maiiwan kahit isa. Amen. Kung noon nasa City of God po tayo, pumunta lang yung mga gusto, pero sa kingdom po hindi po pwede. Kasi hindi mo namang problema ang pagkain mo. Hindi mo namang problema ang sasakyan mo, magbibigay po ng Diyos. Amen. Alam nyo, pagdating ng araw, magpapagawa po tayo talaga ng sasakyan ng kingdom. Na bus po na may kusina, may kitchen talaga. Hello. Kaya huwag kayong mag-alala. Sa atin po, mararanasan yung sinabi ng Diyos. Na mamuhay po tayo ng sagana at kasiyasiya. Hello. Kaya, challenge para sa atin. Kaya pag-pray natin. Pagdating kasi ng araw, ganyan po ang mangyari. Ang templo pagdating ng araw, sasagit na.
ang mga tao na sa paligid. Hindi ko alam. Kasi nakita ko noon sa aking pangitain na nagtuturo ako na hindi ko ma-explain kung gaano karami ang tao. Kaya sa kingdom pala sa kingdom pala mangyayari yun. Salamat sa Diyos. Kaya ikaw at ako magpatuloy lang po tayo. Amen. Wala nang atrasan. Hello. Pag aatras ka pa, baka mahulog ka sa bangi. Kaya wala nang atrasan, brother Ray. Kung ano yung pinasimulan mo, tapusin mo. Kuya John, mga dalaga, mga ina, mga kapatid sa likod, mga bata. Alam niyo, muntik na akong umiyak kahapon yung upgrading yung mga bata. Pinipigilan ko lang talaga. Kasi ang gagaling nila. Parang na-imagine ko pagdating ng araw na yung lalakbayin yung mga bata na yan ay grabe. Kaya, unti-unti, na dumadami po sila, baka sila ang pupunta sa ibang probinsya pagdating ng araw. Hello. Baka may magsasabi na hayaan mo na yung pag-aaral sa mundo. Kasi ito yung totoong araw. Kasi basura lang naman yun, pagdating ng araw. Sa totoo lang. Mag-aral ka lang na mag-aral. Kahit ikaw ang pinakamagaling sa school, kung hindi mo nasunod yung gusto ng Diyos, alam mo, sayang lang. Ang pinakamaganda, sumunod po tayo talaga sa Diyos. Yun lang naman wala nang iba. Kaya yun lang ang challenge ko sa atin. Tawagin ko ang aking pinakamagandang asawa, siya nang manalangin para sa atin. Tayo po natin ito ngayon mga kapatid. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na dakilat makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Ama, nagpapasalamat po sa mga salita na aming napag-aralan. Dalayan po namin ang mga salita mo ito. Ay may tumimo sa aming puso't isipan. Hindi po namin makalimutan. Bagpos po ka. Ano kami? Kaya tayo may sagawa. Higit sa lahat. Bigyan mo kami ng lakas ng loob. Ng tapang para ito, Ama, may bahagi sa aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. No. Tantahan ko na nangalin at sama-sama. Nangalin at sama-sama. Gawin natin siya. Nangalin at sama-sama. Gawin natin siya. Ipalapag ang iyong kamay. Itaas at
absent? Sino nagkita testimony na? May testimony? Oo, nagkanta kami. May kanta, di kantahan. Di ka na. Kanta na tayo. Gamitan tayo absent na gidi white. White, gamitan tayo sa friend. Pabaro tayo kami.